let's open our Bibles once again to the book of Romans. The book of Romans chapter 15. Romans chapter 15 and looking at verse 13. Romans 15 and verse 13. Let's read this one verse together. Ready? Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. We have been looking at this verse and have been expounding this verse. For indeed, there's too much to learn from this verse, especially in view of this question before us. Why Christians can trust God. We have been looking at the very first reason why Christians can confidently hope in God. Nga naman, unsa may hinungdan, what is it nga ato ang gihuptan nga makabaton gyud ta ana nga pagsalig even paglaom ngadto sa atong Ginoo? Ug ang pinakauna diha is you can hope in God because of who He is. And according to that verse, we can hope in God because God is a God of hope. That is what the verse says. Now, the God of hope. So, makalaom gyud ka sa Ginoo, kaya nga atong Ginoo, Ginoo sa paglaom. Something dili matagamtaman sa mga tao sa kalibutan. Kaya nga naman, ang katauhan sa kalibutan, una, they don't have a personal relationship with the God who is the God of hope. Gani, kita kaniadto sa wapatas Ginoo, mao man gihapon. Ato man nga itugyan ang atong kinabuhi sa kapalaran. Di ba tinuod? Moingon kita sa una nga, og mao gyud atong kapalaran, wa gyud tay mahimo. Apan kung ikaw naas Ginoo, ang imo ang kinabuhi wa sa imong kapalaran, naa sa kamot sa atong Ginoo. You can hope in God because of who He is. Unya, as we think about God being the God of hope, there's more about Him that would encourage us even more to hope in Him. Dili lang kay siya ang Diyos sa paglaom, dili lang kay siya ang Diyos nga puno sa paglaom, dili lang kay siya ang Diyos nga makapaambit kanato sa paglaom, apan aduna pay mga dugang nga mga kamatuoran mahitungod sa iyahang pagka-Dios nga pwede gyud nimo nga mahimong tinubdan og rason ngano nga makalaom gyud ka kaniya. Unya ang una diha is God is wise. And we know the wisdom of God. It is, in a way, omniscient. God is omniscient. He is the all-knowing God. Kung kita, sa panahon nga kita magkasakit, masalig nato ang ato ang mga kinabuhi sa kamot sa mga doktor. Praise God, di ba? Pero naay usa nga imong yung masaligan sa tanan. O kinsa na? Ang atong maalamon nga Ginoo. If we need to undergo surgery, kinahanglan yun nimo nga imong isalig imong kinabuhi ngadto sa mag-opera diha nimo. If you need to go for all this kind of treatment, imuhag yung isalig ang imong kinabuhi sa doktor nga mag-aatiman nimo. True? Despite the fact that they are human, that they are not perfect,
And yet, gikinhanglan nga imo yung ibutang ang imuhang pagtuo ug pagsalig kanila. And what is it nga magtukmod nimo nga imong ibutang ang pagsalig nila? Because you know, espesyalista ni siya ani, iya haning linya. Nakuha na to? Then what about this? Makalaom gyud kas Ginoo because of who He is. And who is God? He is the all-wise God. So dili gyud ka makabaton og pagduha-duha. Kay ang Dios nga maalamon sa ngatanan. Imo gyung butang ang imuhang pagtuo ug pagsalig diha kaniya. Believers can hope in God because, look at this, He is not just all-wise God, but He is perfectly wise. Perfectly wise gani cannot, ingon pa nato, He cannot commit mistake. Even sa mga panahon nga i-allow niya nga muagi kag balatian, it still falls under His perfect will. God is so wise to be mistaken. May numdum ko, many years back, there used to be a very, medyo sikat gito siya nga surgeon kaniadto. Pero sa unsang pagkaunsaa, di usa ka insidente nga sa iyang gioperahan nabilin ang pursip dito sa ilawom. Na kaninyo nga taod-taod na sa Cebu siguro kay numdum aning doktora. Sikat ni siya nga doktor kaniadto. Kinasikatan sa iyang panahon. Apan sa usa kay gayon. Now obviously we know, kay ba man taan ang diha natay gamay kasinatian sa OR manggod og ikagi head surgeon ang kadaghanan na inig mahuman na gid ang performance iintrigo na nimo sa imuhang mga kanang intern, residente, ang mga nahabilin nga mga procedure. Pero bisan pa man sa ingon ni ana tungod kay ikaw magi pinaka-head kanang gitawag sa there is a jurisprudence called respondeat superior. In other words, kung ikaw mo'y pinaka-head, ikaw gyoy manubag. And so, sa maong insidente, nasira na god. Pila ka semana o buwan man siguro to. Unya kay pagpa-check up og balik kay murag manghubag man. So gitanaw kita man sa X-ray nga na pursip dito na habilin sa ilawom. Of course, nakaapekto to sa iyang reputasyon isip inila nga doktor. Kay inila man gito siya nga doktor, maayo man gito siya nga doktor. No question about it. Unya gani usa sa nakapa inila ato niya kay usahay mudawat lang to siya og bayrag manok, bayran og baboy, kanang doktor pang masa ba. Again, kung dugay na mo din sa Cebu kay ila mo ana. Mudawat lang og utanon ang ibayad sa opera. Pero sa iyang pagka-siya, mo to, medyo naapektahan ang iyang reputasyon na to nga sa X-ray kay og karon pa to sa panahon nga nanay social media, mura og dako gaytong kabulabog. Not that he lack experience, he has a lot of it. Not that he has no knowledge of what he's doing, specialista, and yet he is not perfectly wise. That even kita sa atuang pag-atubang sa kinabuhi sa kadaadlaw, yes, we can put a certain level of trust and confidence to people, but ultimately, our trust and confidence and hope must not be in man, but in God. And why is it so? Moni. You can hope in God because of who He is. And who is God?
He is the all-wise God. As Christians, we can place our confidence fully in God's decisions because He knows exactly what He is doing. Our response to God's perfect wisdom then must be to trust in Him rather than in ourselves or anything or anybody else. We know very well Proverbs 3 verse 5, right? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So muna yung pinakauna. In addition to God being the God of hope, we can hope in God because of who He is, that He is a wise God, the all-wise God. Ikaduha, God is righteous. God's perfect righteousness allows us to hope in Him completely. Siguro mo, tana mo, unsa may connection sa iyahang pagkamatarong pastor? Ngano makalaom yun taniya? Makalaom taniya tungod sa iyahang perfect righteousness, mga kaigsunan. For obviously, sa iyahang pagkamatarong, dili gid siya magbuhat og mga butang nga makapahamak sa iyahang pagkaginoo. In other words, dili gid na siya magmugna og mga bulabog. Are we following? He will always be true in His dealings. Walay limbong, walay pagpanglupig, kung dili matarong. Kanang gitawag pa nato og fair deal. Makiangayon nga og unsay iya hagyud nga isulti diha sa iyahang pulong, mao gyud na iyahang buhaton. He will never do anything that would contradict His being righteous. Some people are mindful to uphold their reputation, that as much as possible, ilahagyod nga paningkamutan nga they were able to fulfill ug unsa may ilahang nabuhian nga saad o unsa may ilahang gitinguha nga ilahang buhaton. Apan sa Ginoo, dili na kinahanglan nga mag-effort siya ana kay naman because it is part of His nature. He need not strive and take effort nga iyahang matuman ang tanan nga iyahang kay nga naman kabahin na sa iyahang siya. O kay ang Diyos matarong man, makasiguro gyud ka nga He is righteous in all His ways. He is righteous in all His dealings. Look at this. The Bible is clear. God is absolutely holy, without sin, and morally perfect in every way. Og tungod niya na, makasalig yung ka that He will not do anything that would contradict His nature. Now there is a question in the next paragraph there. How does God's righteousness fit in with His trustworthiness? The answer is simple. Because lying is contrary to God's perfect character, His righteousness does not allow Him to have any part in it. In other words, truthful. Iyahag yung sundon o tumanon o kung sa'y nakasuwat diha o kung sa'y iyang gisaad diha sa iyahang pulong. Ingon pa diha. Perhaps more to the point, God cannot lie because God cannot sin. His righteousness means that He will never act in any way that compromise or contradict His perfect holiness. Ug mao kana ang pipila ka mga dugang nga mga kamatuoran nga atoa bang sayron og katunon with the hope nga ma-establish pagyud ta
diha sa ato ang pagsalig ug sa ato ang pagbutang sa ato ang paglaom sa atong Ginoo. Now, we will continue to look into this, God willing, sa sunod nga semana as we look into more of God's qualities and attribute nga ma-establish kita pag-ayo ug nganong kita nga mga anak sa Ginoo makasalig ug makalaom gayud diha kaniya. Let us pray. Lord, thank you sa padayon nimo nga pagtudlo kanamo. Thank you sa padayon nimong pagpadayag sa kamatuoran. Help us, Lord, sa padayon namong pagkat-on niini. Kami usab magatubo sa among pagsalig uban sa among paglaom diha kanimo. Prepare us now as we come to you in worship. In Jesus' name we pray. Amen.